Oh, thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Dahil po ngayon ay anniversary natin, 24 years anniversary, isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga nasa Zoom. Good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. At para po sa Bungad na Panalangin, Sister Melly po. Naninili pa? Ano naman ang sisiripin nila? Yung malaban mong bakuran. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tuon natin ang ating presensya sa ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin mapagpalang nasa langit, maraming salamat po sa malayang oras na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. At ito ngayon po ang 24 anniversary ng Amazing Grace, Panginoon. Kaya Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng iyong kadakilahan, sa lahat ng iyong kagandahang loob. At Ama, tinataas ko rin po, Lord God, ang lugar na ito. Nabalutin niyo po sa iyong kabanal-banalang dugo. Suguin niyo po yung libo-libo niyong anghel upang bakuran kami sa aming gawain ngayong araw na ito, Panginoon. At maraming salamat at tinataas ko rin po, Lord God, ang mga kapatid ko na gagamitin mo sa oras na ito. Una po sa aming MC na nagagamitin mo, Lord God, pagkalooban mo siya ng karunungan upang masalita niya ang maakmang salita para sa mga scriptures, Panginoon, sa mga kapatid namin na magbabahagi ng iyong kabutihan, Panginoon. At ganon din, Lord, ang mga kapatid namin na nagbabahagi ng kanilang sa iyong kabutihan, Ama, pagpalain mo ang lahat-lahat. At higit sa lahat, Panginoon, ang kapatid namin na dadaluyan na iyong mabuting balita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At Ama, humihingi po kami ng patawad sa lahat ng nagawa naming kasalanan, mga naisip na salita na di nagbigay sa iyo ng kaluguran. Ama, linisin mo kami upang karapat-dapat kami na dumulog sa iyong harapan sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. At para naman po, Lord God, sa mga kapatid namin na gagamitin mo sa oras na ito, Lord God, hawiin niyo po lahat ang balakid upang makarating sila sa tamang oras para sa aming gawain, Panginoon. Maraming salamat, Ama. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon naman po para sa masayang awitin at awit pagsamba, tawagin pong worship teams. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ramdam niyo ba pag-ibig ng Diyos? Amen! Thank you, Lord. Parang hindi pa. Okay. Gising na po ba tayo? Amen. Thank you, Lord. Ngayon pong araw ay wala muna tayong isipin, ano? Wala tayong isiping trabaho, problema, no? Kundi ang pasasalamat natin sa ating Panginoon sa araw na ito. Sapagkat ipinagkaloob sa atin ang ika-24 na taon anibersaryo ng ating gawain sa The Living Waters. Amazing Grace. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pakisabi nga sa katabi, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Sapagkat ngayong araw, sabay-sabay natin tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat sinasabi po sa awit 105, verse 1 to 5, dapat na si Yahweh ay ating Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay. Dapat ipaalam. Siya ay purihin ang duga ng awit, ating papurihan ang kahangahangan niyang gawa. Niya ay dapat na isaysay.
Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Yahweh dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ang hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, ganon din ang Kanyang ginawang himala. Kahanga-hanga po ang 24 na taong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabay-sabay natin purihin ng Diyos. Awitin natin. Para sa ating awiting pagpupuri, Jesus, Ikaw ay mabuti. Umawit at sumayaw. Jesus, Ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tulad, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong karahagan. Jesus, Ikaw ay mabuti. Jesus, Ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tulad, kaya naman ang puso ko'y umupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa akin. Ako ay namumuhay. Ako ay namumuhay. Nahihigit sa lahat, mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Ako'y namumuhay. Ako ay namumuhay. Sa lahat mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako kububuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang naman, sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang,
ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Kaya sana tayo sumayaw! Sayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galang at papuri at Sasayaw! sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galang at papuri ka. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galang at papuri. Sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galang at papupurihan ka. Mapupurihan ka! Papupurihan ka. Lamang-lamang ang pag-ibig ang paslangit sa amin. Tumubog, di karapat na magkakalain. Ngunit biyaya mo'y binuhos. Lamang-lamang ang pag-ibig ang paslangit sa amin. Minahal mong lubos, aming itataas. Pangalan mo, lamang-lamang ang pag-ibig lampas langit sa amin. Tumubos, di karapat na magpapalain. Ngunit biyaya mo'y binuhos. Lamang-lamang ang pag-ibig lampas langit sa amin. Minahal mong lubos, aming itataas. Pangalan mo, Jesus. Sa biyaya mo lamang, Ama! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa Sigaw natin sa biyaya mo lamang! biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin! Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Lahat ng ito! Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Amen! Thank you, Lord! Dalawa na namin, Panginoon! Thank you, Lord. Puri ng Diyos! Thank you, Lord Jesus. Alam namin na sa biyaya mo lang kami kumakapit, Lord. Kaya maraming salamat po sa biyaya mo sa amin. Thank you, Lord Jesus. Amen po. Hallelujah. Talagang happy anniversary nga po sa ating lahat. Ano? Amen? Amen? Amen. Patuloy lang po nating damhin po ang presensya ng Panginoon. Amen, amen. Sa dinami-dami po nating panahon na ating pinagdaanan sa ating buhay, tayo'y palagi lamang naman po lumalapit sa Panginoon po, di ba? Amen? Amen. Amen. Ngayong araw na po ito ay patuloy lang na po tayong lumapit. Amen. Patuloy po tayong Hallelujah, magsumamo Jesus. sa ating Panginoon. Ialay po natin lahat po ng ating mga problema, lahat po ng ating mga iniisip. Yes, Lahat po Lord. ito ay itaas po natin sa Panginoon. Amen, Lord. Pantay po natin lumalapit. Lumalapit
susumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y kataguin. Muli, lumalapit. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y kataguin. Ang pagmamahal. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga. Ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibigoy kailan pa. Muli, kahanga-hanga. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako binibigoy kailan pa. Ang pagmamahal mo ay walang kulang. Yes, Lord. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan tatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pangako mo. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula katapusan, ikaw ang lahat at ang tanging kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lang. Ako mong tunay sa buhay ko ay siyang laban, aking lakas at kanlungan. Simula katapusan, ikaw
magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri ang iyong ilitan. Nagpupuri, awitan ka lagi, banal magpakailanman. Ang mga anghel nagpupuri ang iyong nilikay. Nagpupuri, awitan ka lagi, banal magpakailanman. Tingin ang aking awit, hari ng mga hari, ika'y walang na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Tingin ang aming awit, hari ng mga hari, ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpakailanman. O banal magpakailanman. Aming Jesus, banal magpakailanman. Tingin mo ang aming awit, ika'y para sa'yo lamang. Salamat sa'yo. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, samahin ka man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Jiga bala janta la la la, la 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 la, jiga bala janta la la la. Oh, baba baba, jiga bala janta la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Baba baba. Salamat sa presensya mo, oh, salamat sa habag mo, salamat sa kapayapaan, Ama, salamat sa iyong pagtugtog, o tunay kang Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, sa iyo lamang kami sasamba, sa iyo lamang, Ama, purihin ka. Hallelujah.
Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Banal na Espiritu, pangunahan mo kami, gumita ka. Oh, come, Holy Spirit. Oh, banal na Espiritu. Oh, pumasok ka. Kami bukas, kami bukas. Oh, banal na Espiritu, manguna ka. Oh, salamat sa'yo, ang Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat sa'yo. Patuloy nating damin ang banal na Espiritu. Ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan, O Diyos, wala nang papantay. Lahat po tayo, ngalan mo'y. Ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala nang papantay. Lahat ng kaharian. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo, wala nang papantay. Ang mga anghel. Mga anghel, nagpupuri ang iyong nilikay. Nagpupuri, awitan ka lagi, banal magkakailanman. Dinggin ang aming awit, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magkakailanman. Ang mga anghel nagpupuri ang iyong diligay. Nagpupuri kay Panginoon ka lagi, banal magkakailanman. Tuminang aming awit, hari ng mga hari.
kay banal na Diyos. Oh, Jesus, banal magpakailanman. Ang mga Pupuri ang iyong tinikay. Nagpupuri ang higang na dahil banal magpakailanman. madalas na itigil ang aming awit. Awi, hari ng mga hari, kay banal na Diyos. Oh, Jesus, banal magpakailanman. Kay banal na Diyos. Oh, Jesus, banal magpakailanman. Kay banal na Diyos. Oh, Jesus, banal magpakailanman. Magandang umaga po sa atin, purihin ang ating Panginoon. Ang unang mensahe po ay nasa Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin niyo ang inyong kaaway at idilangin niyo ang mga umuusig sa inyo, ang salita ng Diyos. Ang pangalawang mensahe ay matatagpuan natin sa Jeremiah 24:7. Makikilala nila na ako si Yahweh. Sila ay magiging akin bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pangatlong mensahe po ay matatagpuan natin sa Lucas 12:7. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Purihin po ating Panginoon. Magsiupo na po tayong lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Happy 24th anniversary po. Sinasabi po sa atin ng mga mensahe na ibigin natin ang ating kaaway, idalangin natin ang mga umuusig sa atin at sinasabi po na makikilala natin ang ating Panginoon, tayo ang kanyang bayan, siya at ating magiging Diyos at tayo ay magbabalik loob sa Kanya. At sinasabi ng ating Panginoon po ay all-knowing God. Alam na alam niya ang bilang ng mga buhok natin. Kaya sinasabi na huwag tayong matakot dahil mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po. At ngayon naman po, dadako na tayo sa sharing portion. Ang nais po magpasalamat at magpatotoo sa lahat po ng mga kabutihan ng ating Panginoon. Sino po ang nais manguna?
Okay po. At ngayon naman pala po ang mangunguna po ay ang teaching muna. Para po sa mabuting balita ng ating Panginoon, tawagin po si Brother Jerry. Thank you, Lord. Okay po, magsitayo na po tayong lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. And binabati ko po ang bawat isa ng 24th anniversary ng ating Cluster 5. Amen. Thank you, Lord. At ang mabuting balita ng ating Panginoon ay makikita natin sa Job chapter 1, verse 10 up to 11. Job chapter 1, verse 10 up to 11. Ito po topic po natin is, Lord, I am leaving everything in your hand. Amen. So, basahin ko na po ang Job 1 verse 1, 10 to 11. Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawain, at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan ang kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Mga kapatid, amen. Thank you, Lord. So, ito po yung napagkunan ko talagang tinatry ko po na mai-connect. Naghahanap po ako na talagang about amazing grace. But talagang kahit ito pong gawin ko, ito po yung itinutuon sa akin ng Panginoon. Kaya kung anuman nais ng Panginoon, alam ko at alam natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? So nakita po natin, ito yung isang bagay. Ay, sorry po. Upo muna po. No, wag po muna. Mananalangin po muna ako. Amen, sorry po. Samahan niyo po muna akong manalangin. Magsitayo po muna po lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos na makapangyarihan, tunay na walang Diyos maliban sa iyo. At wala nang susunod pa sa iyo.
bilang Diyos. Dahil wala kang katulad. Kaya Lord, sa oras na ito, binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Lord, marami pong salamat. Nawa yung araw na ito, araw ng aming selebrasyon bilang 24 years ng aming sagawain po, Panginoon. Nawa, Lord, ang araw pong ito, Panginoon, ay maging pagpapala po, maging blessing po sa bawat isa. Ano man po ang tatakbuhin ng gawain po sa araw na ito, Lord, alam ko't alam namin, Panginoon, naririto ka lang po, Panginoon, at nagmamasid sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. At sa oras ding ito, Panginoon, hinihingi ko po sa iyo ang wisdom, knowledge, and understanding, Lord, sa salita na ibinigay mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, hindi ko po kayang tumayo mag-isa rito, Panginoon. Tumatayo po ako dahil alam ko, sasamahan mo ako sa oras na ito. Gagamitin mo kung ang boses ko, ang pisikal ko, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang magpapahayag ng salitang ito, Panginoon. Lord, puspusin mo po ng pagpapala, lalong higit, ang banal na Espiritu, Panginoon, ay dumaloy sa oras na ito. In Jesus' name, we pray. Amen. Thank you, Lord. Magsiupo na po tayo. So, nako naman po natin. Yung salita ng Panginoon sa Job 1. So kung makikita natin dito, talagang makikita natin kung paano yung kagandahang loob ng Panginoon na binibigay niya kay Job. Kung kaya minsan na-challenge ang kaaway. Hindi niya makaya na ganun ang treatment na ginagawa ng Panginoon, lalo't higit kay Job nung panahong yon. Kaya nga, doon sa 2, sa 11, ang sabi ng demonyo, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. So, sa umaga pong ito, ang ating pong pagtuturo today is about a man na nasasabi natin, isang taong punong-puno ng pagpapala. Isang taong may magandang pamilya. He had a beautiful wife. May kayamanan at higit sa lahat, he was a man who feared God. At yun ang mahalaga, may takot sa Panginoon. His name is Job. Ang kwento ng buhay ni Job, alam ko karamihan sa atin lahat, atin na itong nabasa. But today, nais ko pong bigyan tiin ang isang mahalagang bagay na kailangan natin bigyan ng pagtutuon regarding to this story, the story of Job. We learn that no matter how good we are, gaano man tayo katuwid, hindi mahalaga kung tayo'y malinis at maayos bilang isang Kristiyano. Ang pagsubok sa buhay ay laging nakaabang sa ating daraanan. Habang tayo pinipilit natin na isaayos ang ating pamumuhay, ang ating buhay, ang relasyon natin sa Panginoon, ang kaaway laging nadyadyaan. Lagi tayong inaabangan yung ating kahinaan. Ganito yung ginagawa ng Satanas. Kapag nakikita ni Satanas na tayo na dating nasa sa kanya ay nagbubukas ng puso upang lumapit sa Panginoon, inihahakbang natin ang ating kamay, ang ating paa upang lumapit at abutin ang ating Panginoon. Kaya nga,
ang pagsubok sa buhay ay lagi nakabang sa ating daraanan. Tandaan natin, hindi natin maikakaila ng lahat ng bagay na mayroon tayo na kahit pa sabihin natin, sobra-sobra ang ating pagkakahawak. Pero kung pahihintulutan ng Diyos, ay maaari itong mawala. In a split second. In a split second. Kung papahintulutan ng Panginoon, maaari itong pagawa. Kaya nga, hindi natin kayang panghawakan even our life. Even sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Kaya nga sometimes, ang ating laging gusto ng Panginoon, panghawakan natin. Ang Panginoon, yung sinasabi, ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, matibay yan. Yan ang lumalaban sa atin sa gitna ng pagsubok ng buhay. Lagi nating isipin, mayroon tayong kaaway na aali-aligid. Once nakakita siya ng pagkakataon na tayo wasakin, gagawin niya yon. At hindi siya mag-aaksaya ng oras. No matter who you are. No matter who you are. Walang sinisino ang demonyo. Hanggat kaya niya, gagawin niya. Kaya wawasakin at wawasakin ka niya. Sa anumang pamamaraan, gagawin niya yan. Kahit ang Kristiyano, tulad ni Job, isang tapat na naglilingkod sa Panginoon, humingi ng kapahintulutan sa Panginoon na tubukan siya. Lagi, kaya nga, lalong higit kapag nakakakitaan niya tayo na nagpupursiki na lumapit at tumatatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin, kung tayo man ang ating pananampalataya nagiging matibay, nagiging matatag, tandaan natin, the battle is not over. Hanggat nananatili tayo sa mundong ito, laging may pagsubok. Ang bawat araw na tayo ay nabubuhay, ay lagi tayong nasa sa proseso. Laging may pagsubok. Dahil kahit ang manggagawa ng Panginoon, hindi ito exempted. Kung tutusin niya, ang manggagawa, laging yun ang tinitiran niya. Dahil alam niya, dahil gusto niyang ipakita sa Panginoon na kaya niyang pabalikin sa kanyang lugar ang mga tinawag ng Panginoon. But again, mas makapangyarihan ang Panginoon. Kaya nga sa kwento ng buhay ni Job, dito natin makikita na talagang hinahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay humarap sa isang mabibigat na sitwasyon. Why? Nais ng Diyos na maging matatag tayo at higit sa lahat, maalala mo siya at papurihan to glorify Him. And the end, God shows through Job that He can restore. Anumang bagay na nawala ay kaya niyang ibalik with a double portion. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kayang ibalik ng Panginoon. Kaya pagka may mga bagay na narinig kayong, ibigay mo ito. Huwag kang matakot. Huwag mong tingnan yung araw na para bang, paano yung bukas? Tomorrow is not a promise. Paano kung ipon ka ng ipon ngayon? Paano kung hindi mo magamit sa araw ng bukas? Sometimes yung inipon mong yan pa minsan ang nagiging mitsa, yung isang buo na pamilya, nagkakawatak-watak dahil yung pang paghahati-hati ng kayamanan na iwan, hindi magkasundo. Kaya nga minsan, wag nating tingnan ng isang bagay na para bang kaya ko lahat, alam ko lahat. Paano kung ipahintulot ng Panginoon? Si Satanas, nagagawin ang kanyang nais. Tulad ng sinasabi, sina-challenge ng Satanas ang ating Panginoon para kay Job. Again, kaya nga sa bawat Kristiyano, sa bawat lingkod,
Sa bawat mananampalataya, ito ang dapat nating tandaan. Our Lord Jesus Christ, He is amazing God. He is our great protector and Savior. Lagi nating tandaan, huwag nating tingnan na tayo pinababayaan ng Diyos pag tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay. Huwag nating tingnan, huwag nating i-blame ang Panginoon. Kapag may mga bagay na pinagdadaanan tayo na parang wala nang way, wala na tayong paraan, wala na. Alam ng Diyos. Ang kailangan lang ng Diyos, ang makita pagka tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay, just open our heart. Humakbang palapit sa Kanya, hindi hakbang na palayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon maging matibay at matatag. Pero ano ang gusto ng kaaway? Maging mahina tayo sa lahat ng oras. Amen? So, sa bawat sitwasyon na ating hinaharap, nais ng Diyos na may matutunan tayong aral at may matututunan tayong maunawaan kung bakit hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga sitwasyon na lubha tayong nahihirapan. Sabi sa Job 36 verse 15, ang tao'y pinahihirapan ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang buksan ang kanilang pananaw. So, ang salita ng Panginoon, ito isang bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kaya nga kung dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, huwag natin tingnan galit sa atin ng Panginoon. Binibigyan ng Panginoon ng pahintulot na dumaan tayo sa pagsubok na yon dahil yun ang kahinaan mo. Nakikita ng Diyos yung kahinaan mo dahil dadating yung time. Kung ikaw ay naging matatag na, gagamitin ka na patutuo ng Panginoon upang doon sa mga tao na gusto ng Panginoon lumapit, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Dahil naranasan mo, naging patutuo ka. Now, lalapit at lalapit ang mga taong mayroong pinagdaraanan, mga taong nahihirapan, mga taong gustong buksan ang kanilang puso pero nahihirapan. But because of you, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon upang lumapit sa Kanya at magpuri at magpasalamat sa Kanya. Now, tingnan natin. Nais kong ipaunawa sa ating pag-aaral ngayon. Paano ba natin malalaman kung paano umaatake sa mga mananampalataya ang kaaway na si Satanas? First, dapat alam na alam natin kung paano ang uri ng kanyang galaw. Sometimes, hindi wisdom ng Panginoon na kapag dumadaan ka sa pagsubok ng buhay, may maririnig ka, wala ka nang magagawa. Bagbagsa ka na. Wag mo nang ituloy, wala ka nang magagawa. Kaya kailangan nakikita natin, nare-recognize natin ang tinig ng pastol. Dahil alam ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Alam na naglilingkod kung sino ano ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Hindi ka bibigyan ng isang bagay para ikaw wasakin, durugin. But sometimes, ginagawa ng Diyos na durugin ka, wasakin. But may purpose siya. Dahil kung kaya kanyang wasakin, kaya kanyang durugin, sa kanyang kapangyarihan, kaya ka din niyang buuin. At pag nabuo ka, na makakatayo ka, nakapagpapasalamat sa Panginoon. Yan ang kailangang makita sa atin ng Panginoon. Ang kaaway, pag winasa ka, dinurog ka, babagsak ka nang walang kalaban-laban. But again and again, trust ang kailangang ipakita natin sa Panginoon. Dapat ready tayo na nakahanda tayo at higit sa lahat, alam natin kung sino ang ating kalaban. Natidiscern natin.
sometimes, ano yung mga pagsubok ng buhay natin ngayon? Ano yung pinagdadaanan natin? Minsan humahakbang tayo, pinipilit natin na lumapit sa Panginoon. But sometimes parang lagi nang may barrier. May mga tao na talagang wawasakin ka, dudurugin ka para hindi mo makilala ang Panginoon. Minsan tinatry natin na ayusin natin ang relasyon sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, ang kaaway na dyan, aali-aligid. Naghahanap ng butas. Tandaan natin, maliit na butas lang makita na gagamitin ng kaaway. Kitang-kita ng kaaway ang buo nating katawan. At pag nakakita ng kahinaan, doon niya tayo titirahin. But again and again, kapag may proteksyon ng Panginoon, yes, hindi tayo pwedeng galawin ni Satanas. No one can touch us. Dahil pag ang proteksyon, ang gabay ng Panginoon ay nasa sa atin, kapag ang Diyos ay nasa sa paligid natin, wala dapat tayong katakutan. Dahil ang Lord hindi magpapabaya. Hindi tayo iiwanan na para bang hindi tulad ng tao. Pag walang makuha, wala na, iiwanan at iiwanan. Pero ang Lord, kahit minsan nagtatampo ka sa Kanya, kahit minsan kino-question mo yung Kanyang pamaraan, tutulungan ka pa rin ng Panginoon hanggang may ayos, may align yung relasyon mo sa Kanya. Amen? So, now, kung ating titingnan, ano ang kaugnayan ng bawat isa? Titingnan natin kasi doon sa kwento ni Job, ano ang kaugnayan ng bawat isa? Between God, Job, and Satan. So, tingnan natin. First, tingnan natin kung ano ang nagiging kaisipan niya. In Satan's mind was that no man serve God without personal material gain. So ito yung nasa sa kaisipan. Nasa sa kaisipan talaga ni Satanas. At yun, kung bakit ganun ang kanyang kaisipan, kasi yun ang kanyang nais makita sa atin. Sabi niya, walang naglilingkod sa Panginoon na walang hinahangad, walang gustong makuha. Parang gusto lang makuha. Yun ang gustong paunawa. Parang yun ang inilalagay ng demonyo sa ating kaisipan. Kaya nga, lagi at lagi mayroon tayong Word of God. Na kung tayo'y nagugulumihan, kung tayo'y natatakot, kung tayo'y dumadaan sa pagsubok, just open your Bible. Ask kung ano yung salita na gustong sabihin sa atin. Sabi nga in Matthew 7:7a, ask and it will be given to you. Huwag mong isarado ang bibig mo, huwag mong isarado ang puso mo, huwag mong isarado ang tainga mo na para bang hindi kayang gawin ng Panginoon na ikaw ay tulungan. Amen po ba? At nasa isip din niya, kung ang isang naglilingkod sa Diyos ay hindi i-bless ang mga taong ito, hindi sila magpapatuloy maglingkod. So sometimes, pag mababaw pa ang ating pagkakakilala sa Panginoon, yun ang isisiksik, ay, wag ka na magpatuloy. Ano ba ang natanggap mo? Di ba pinapahirapan ka pa? Yung gusto mo nawawala. Tapos, yun namang ayaw mo, siyang nabibigay sa'yo. So sometimes, sisirain ng kaaway ang ating kaisipan para lang iligaw tayo, para lang hindi makalapit tayo sa Panginoon. And one more thing nakalagay sa kaisipan ni Satanas, kung ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay hindi niya i-bless, anong sinasabi? Isusumpa niya ang Diyos at kapuputan niya ang Diyos. At sa kaisipang ito, dito niya sinusubukan ang Diyos. Kasi makikita natin, for how many years na tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit patuloy at patuloy
pa rin tayong sinusubok. Kahit ako, kahit kami mag-asawa, hindi kami exempted sa pagsubok. Lagi at nadyan. Sabi ko nga kanina, kung kami na matagal na sa gawain ay sinusubukan pa ng Panginoon at sometimes bumibigay, paano na yung tao na wala sa gawain? Hindi nakikilala ang Panginoon. Diba? Ano yung end ng buhay? Kinikitil ang sariling buhay. Bumabagsak ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Nawawala ang tiwala sa Panginoon. Kaya nga, sabi doon, kaya ito yung isang bagay na nais gawin ng demonyo kapag nakikita tulad ni Job. Yung binasa natin, yung main verse natin sa Job 1:10-11. Kaya nga doon sa 11, subukan yung alisin. Kasi ito yung challenge ng Panginoon sa Panginoon kay Job. Subukan yung alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. The devil believed na kung aalisin ng Diyos ang kanyang kamay sa pagkakahawak niya sa kamay ni Job, at kung mangyari ito na sa pakiramdam ni Job, siya'y pinabayaan ng Diyos sa kanyang pinaglilingkuran at ito ang magiging laman ng kaisipan ni Satanas, susumpain ni Job ang Diyos ng harap-harapan. Kaya nga, habang tayo naglilingkod, hayaan yung dumaan tayo sa maraming pagsubok ng buhay. Ang Lord, hindi kanya naiiwanan. Hindi kanya pababayaan. Kung nakakakitaan kanya ng isang bagay na lahat ng bagay, bagamat nahihirapan tayo, pero bibigyan ka ng pahinga. Sabi nga sa Job 11:17, magliliwanag ang iyong buhay higit pa sa sikat ng araw. So ito yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Focus natin. Again and again, sabi ng Panginoon, kung ano man yung ating laban dito, this is not our battle. Battle ito ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, focus on me, not to your battle. Laban ko to. Laban ko to. Hindi ako nakikipagbuno sa iyo, sabi ng Panginoon. Kay Satanas ako nakikipagbuno para iligtas ka. Para dalhin ka sa aking presensya. Amen? So sa kwento ng buhay ni Job, God gave Satan. So doon sa sinasabi, doon sa 11, Job 1:11, at dito makikita natin, God gave Satan permission to touch all that Job had. So dito sinimulan, binigyan ng Panginoon. Kaya nga sometimes, huwag niyo sasabihin galit sa atin ng Panginoon kapag ay dumadaan sa maraming pagsubok ng buhay, sa problema, parang sinasabi natin, ginawa ito ng Panginoon. No! Ina-allowed ng Panginoon. Tulad dito, God gave Satan permission to touch all that Job had. Pero isang bagay lang ang hindi pinahintulutan ng Diyos na gawin ni Satanas kay Job. Sabi ng Diyos kay Satanas, except his life. Except his life. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Huwag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. So nadoon pa rin ang proteksyon. Ang gusto lang ng Panginoon, i-test si Job kung hanggang saan mangahawak si Job sa Panginoon sa gitna ng mga samot-samot na pagsubok ng buhay. Kaya nga, makikita natin ito, mga kapatid, tingnan natin kung paano ba ang ginawang pamamaraan. Kaya nga, nung i-allow ng Panginoon, binigyan ng permiso si Satanas ng Panginoon to touch Job except his life. Sabi dito, sa Job 1:13 verse 19. So, sino pong gustong magbasa?
Job 1:13-19. Ito yung ginawa ni Satanas nung bigyan ng permiso ng Panginoon si Satanas na galawin, subukan si Job. Ang mga bakal at nanginginain ang mga asno nang may dumating pong mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang mga kasama. Ako na lamang po ang nakatakas. Bakit pa ito hindi pa ito nakakatapos ay pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, ang mga lupa at ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umugong pahalos ang salita nito yung may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos natatapos magsalita. May dumating pang isa at sabi, habang ang mga anak nyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumaksak. Nagbaksakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Amen. So bakit kailangan po, kaya ibinigay ko, kailangan nating mabasa ang nilalaman ng Job 13-19. Dahil dito makikita natin kung ano ba ang kaugnayan nito. Kung may kaugnayan kay Job, may kaugnayan din para maunawaan natin kung ano ba ang ginagawa, kung bakit ganito ang ginagawa ni Satanas. Sabi nga dito, the 3 agent use of the devil. So titingnan po natin doon sa Job 1:13-19. So dito makikita natin, ano ba yung 3 na yon na ginagamit ng demonyo ni Satanas. At dito makikita natin kung paano ginagamit ni Satanas. Una, ang tao. Ikalawa, ang kalikasan. At ang ikatlo, sakit. So, Satan used people. Sa Job 1:14 up to 15, walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain ng mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo. Ang sabeyo, mga tao po ito. Sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po o nakatakas upang magbalita sa inyo. Sa Job 1:17, hindi ba ito halos tapos magsalita nang may isa namang dumating? Ang sabi nito, sinilakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. So makikita natin, paano winawasak ni Satanas si Job sa pamamagitan din ng tao. Kung titingnan natin, ano yung kinuha, ano yung pinatay na pag-aari sa posisyon ni Job. So, minsan ang tao ginagamit ng Satanas. Sometimes, minsan nga makikita natin, bakit siya ganun? Kung ano-ano sinasabi niya sa akin, hindi naman totoo. Pero ito minsan ang pamamaraan ng kaaway. Kaya kailangan, hindi tayo dapat magilty. Kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon at alam natin ang bawat hakbang na ginagawa natin patungo sa Panginoon. Kaya nga, ang tao ay ginagamit ni Satanas. Maraming pamamaraan na ginagamit ng demonyo ang tao. So
So maliwanag, pinapaunawa ng salita sa pamamagitan ng kwento, ginamit ng Satanas ang Sabeo at Kaldeo upang wasakin at sirain si Job. Isa lang ang pinapakita aral dito. Satan can use other people in order to attack us. To attack us. Kaya nga, every morning, bago lumabas kayo ng bahay, bago tumulog, manalangin kayo. Palukop kayo sa kabanal-banalang dugo. Ito lang from head to toe. Dahil tumulog man kayo na may proteksyon ng Panginoon, may kasiguraduhan, may makakatulog tayo na may kahimbingan, may kapayapaan. Amen? Satan used weather element. Job 11:16. So talagang ginagamit din ni Satanas ang kalikasan. Job 11:16. Hindi pa nakatatapos sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po o nakaligtas upang magbalita sa inyo. Sa Job 1:18, hindi pa rin halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa na nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakain at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng malakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. So, in this chapter and verse, Satan used fire and wind upang atakihin si Job. So makikita ninyo, doon kaya pinabasa ko, kailangan nyo mabasa, kailangan nyo maunawaan paano inaatake tayo ng kaaway. Sometimes ginagamit kahit yung kalikasan. Ginagamit, pinapagamit, ina-allow ng Panginoon na gamitin yan to test us. Kaya sometimes, kailangan natin makita, kailangan matibay ang ating pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kung bakit niya ginagawa ito. So, ganun din po. Number 3, Satan used disease. So, pupunta po tayo sa Job 2. Kaunti na lang po to. Sa Job 2:7. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. The devil used disease sa pamagitan ng sakit. Dito ay pinapakita ni Satanas ang kanyang pag-atake at ito nga yung ginawa ni Satanas kay Job. Tinadtad na nagnanaknak na sugat ang buo niyang katawan mula ulo hanggang talampakan. So minsan, alam natin, minsan dumaan tayo rito. Hindi natin maikakaila na ginagamit minsan sa pagkakasakit, minsan nanghihina ang ating pagtitiwala sa Panginoon, lalo't higit ang mga mahal natin sa buhay ang nakakaranas nito. Sometimes, bakit dumadaan? Sometimes because of us. Kasi minsan pinipitik na tayo ng Panginoon. Gusto pa natin na hampasin tayo ng Panginoon. Minsan pagka pinipitik ka, ginaganon mo lang ang balikat mo. Pinitik ka ulit, gano'n ka. Pero ang ginawa ng Panginoon, hinambalos ka na. At yung hambalos na yan, para maramdaman mo, yung minsan yung mahal mo sa buhay, ay binibigyan ng pagkakasakit upang makita mo kung sinong makapangyarihan. At upang nawa, sabi nga naman, matuto tayo lumapit sa Panginoon. Hingin natin sa Panginoon yung faith natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, dapat laging nadodoon. Amen? Kaya nga ang pagkakasakit, ina-allowed lang ng Panginoon yan to test us. Kaya yung tatlong yon ay ginagamit talaga ng kaaway. Ang tao, ang kalikasan, at ang sakit. Kaya tandaan natin, pagka may mga mahal sa buhay natin na nagkakasakit, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Mas lalo pa tayong magpursige na lumapit sa Panginoon
mas lalo pa tayong magpursigi na magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong hihinto dahil ang Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hindi siya namamahinga upang gumawa ng himala. Lagi na everyday ng buhay natin, gumagawa siya ng himala. Sometimes hindi siya makagawa ng himala because of us. Nawawala ang tiwala natin sa Panginoon. Amen? So, kaya nga, yun ang ginawa, yung pagkakasakit, yun ang ginawa from the crown of his head to the sole of his feet. Yun ang ginawa ni Satanas. Pero sa kwento ng buhay ni Job, may isang naka-inspire, isang encouraging word na mababasa natin sa Job. Basta sino pong gustong magbasa sa Job? Job 13 verse 15. Anyone? Tumayo na po kung sino nung nakakita. Job 13 verse 15. Amen. Yun tayo. Kaya ako sinasabi, huwag tayong hihinto. Huwag nating titingnan yung sitwasyon ng buhay na mayroon tayo. Huwag natin titingnan yung problema. Ang tingnan natin, paano kikilos ang Panginoon sa problema ng mayroon tayo yung sitwasyon ng buhay natin. Huwag natin tingnan yung problema. Ang problema, nadyan na yan eh. Nararanasan mo. Pero paano mo hihingin? Paano ang tulong sa Panginoon kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon? Yung pananampalataya mo sa Panginoon ay nawawala. Sabi nga dito, I've lost all hope. So what if God kills me? I am going to state my case to Him. Pagpupursiki, huwag tayong hihinto. Nadyan lang ang Diyos. Think about what measure of faith, what measure of assurance we need to be able to say the word. Mga kapatid, sa gitna ng labanan, sa gitna ng pakipagbuno natin to our battle in life, no matter what comes, no matter what happens, just stand and say this word, I will trust in Jesus. I will trust in Jesus. No matter what, kung ano man ang pinagdadaanan natin. Sabihin natin, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ano man ang pagsubok na ito, ang aking pananalig at pagtitiwala sa iyo, hindi magbabago. Para sinasabi mo sa awit, yung bang turuan mo ang puso ko. So, yun ang kailangan natin. And dahil meron tayong matatag at matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, let us desire to reach the great level of maturity as a Christian. Patasin pa natin. Kung tunay tayong Kristiyano, hindi tayo ihinto. Kung tayo sinasabing, Kristiyano ako, nananalig, nagtitiwala ako sa Panginoon, anuman ang hadlang na yan, alisin natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. At kung dumating man sa buhay natin, the seasons of testing, don't be afraid. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Just trust Him and have faith in Him. Again, sa pagtatapos po natin, if God is in us, if God is for us, who could be against us? Amen. Lord, sa oras na ito, Panginoon, marami pong salamat. Nawa ang katuruang ito, Panginoon, ay naunawaan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Nawa mapatatag pa, Panginoon, ang aming pananampalataya. Lord, sometimes, Lord, talagang para kaming kawayan, pero maging kawayan po kami, Panginoon, kahit hampasin kami, Panginoon, ng isang malakas na hangin. Bagamat ito humahabay, Panginoon, pero bumabalik. Lord, ang pananampalataya namin, Panginoon, patatagin mo po, Panginoon. Huwag mo po kaming iiwanan. Huwag mo po kaming pababayaan. In Jesus' name we pray.
Amen. Maraming salamat po sa napakagandang turo ng ating Lord sa umagang ito. At ngayon naman po, dadako na tayo sa ating sharing. Tawagin ko po si Sister Ronalie. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat and happy anniversary, 24th anniversary po sa TLW. I-share ko lang po yung journey ko dito sa TLW. I started attending TLW po since 2012 and yung pamilya po na nabuo namin ni Kenneth is malayong malayo po sa pamilyang pinanggalingan ko. So, God used my husband to help me in my journey back to Christ. I grew up going to several churches po. Bale, yung mom ko po kasi talaga is, siya talaga yung nag-aakay sa amin sa church. And before siya magkasakit, kasi partially blind po siya, before siya magkasakit, kasama po namin siya sa church. And dahil nga nagkahiwalay sila ng papa ko, yung normal way of life namin is, ano ba yan? is nabago. I vividly remember the shouting, the beating, and the fear that I had to sleep in. Yeah. Waiting and crying for a calm and peaceful night without my parents fighting. I was lost, worried, and anxious. Lost not knowing my purpose and identity. Worried about all the things in life. Anxious naman po about tomorrow and what future holds. Growing up on a broken family has made me stronger, more compassionate, and empathic towards who may be facing similar challenges. God has taught me that despite the pain and heartache that comes with brokenness, there is always hope for healing and redemption. True enough, as I go deep and found my way back to the Lord through the help of our community, being actively serving and constantly longing for God's presence in my life, I deeply learned to surrender and seek His will. I learned that my past does not define my present and future. Holding on Jeremiah's chapter 29, verse 11 promise. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. The once lost is now found. The once worrier is now a warrior. And the once anxious finds peace and clarity that comes from God. In Christ, I am made whole. All glory, honor, and praise to God. Thank you, Lord. Kaya nga mga minamahal, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Thank you, Lord. At sunod po si Sister Melly. Ayun na lang po, last po yon. Dalawa lang po ang ating sharers sa ngayon. Thank you, Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon na
dapat, iba kasi yung share ko dapat kanina. Nabago. Ngayon, iba rin. Kasi kanina hindi pa tayo nakarinig ng Word of God. May isi-share dapat ako, pero ngayon nabago na. Pero nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon sa una, alam niyo mga kapatid, sa mga pagsubok na dinadaanan natin, nung una, first na nag-attend kami dito sa Durango, ang itsura ko daw noon ay payat na maitim, parang haggard na haggard ang mukha ko. Yun ang sinabi ng mga elders noon sa Durango. After how many years, binago ako ng ating Panginoon. Dahil sa yung mga pagsubok na yun na masyado kong dinibdib. Anong nakarating na ako sa ating TLW, marami na tayong natututunan at ina-apply din naman natin kung ano yung mga natutunan natin. So, in short, nabago ang takbo ng aking buhay. Thank you, Lord. At habang patagal ang pagtira ko dito sa ating tahanan, TLW, laging may improvements ng ating buhay. Kung dati po, wala kaming sasakyan, nagkaroon po kami ng sasakyan dahil sa ating Panginoon. At nung una, pag pumupunta kami sa Durango, lalo dito sa Bendiang Daan, baha. Siyempre, Cadillac, linalakad namin. Pero lately na, nagbigay na si Lord ng blessing, yun na, nakasasakyan ka na. Kaya nung una po, hindi ako marunong mag-outreach na nakakommute. Natuto akong mag-outreach dito sa TLW. Sa commute, kasama ko sila, Sister Tita, Sister Star, Sister Rose. Kung saan-saan po kami nakakarating na mag-outreach, sa balik-balik, sa Bikutan, doon sa, saan pa yun? Kila Sister Larry, Sampaloc. Yun. San Andres, natuto po ako na mag-commute sa pamamagitan ng ating pag-outreach. Kaya salamat sa Panginoon na marami akong narating dahil itong TLW. At aking brother husband naman, nag-outreach sa Santa Rosa, sila ni Brother Cesar. Kaya salamat sa Panginoon sa mga blessing at yung mga pagsubok talaga hindi maiwasan. Madaming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Una dyan na yung mga alam nyo na po, marami talaga. Unang-una po sa pinansyal. Talaga naman, ang sahod ni Brother Santinoon ay kakatiting. Kaya, alam nyo na po, na-elaborate ko na yun noon pa. Kaya, yung mga pagsubok na yun ang nagpapatatag sa ating buhay. Na hanggang ngayon ay nandito pa rin ako, kumakapit sa ating Panginoon at medyo may kaluwagan na ng pamumuhay. Hindi kagaya noon na gipit na parang sabi na nga noon na payat daw ako na maitim pa. Kaya glory to God. Ngayon hindi na. Na si Lord na ang nagbigay ng kaaluhan sa ating buhay. Kaya purihin po ng ating Panginoon. Thank you, Lord. May sinasabi din po dito ang ating Panginoon sa Isaiah 45, verse 4 to verse 4. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel ang aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan. Kahit hindi mo ako nakikilala, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Thank you, Lord. At tawagin, ikaw rin, ay Sister Belen. Thank you, Lord. Kasi sinunod ko lang yung binigay sa akin, Ako po Kere. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord, sa katuruan ngayon. Talagang naalala ko po talaga itong pagkatawag sa akin ng Panginoon na talagang ang aking po mga anak, nung ako po tinawag ni Lord, talagang maliliit pa. Hanggang ngayon po talagang ako hindi humiwalay sa ating Panginoon. Pero sa kabila po ng paglapit ko lagi sa Panginoon,
sunod-sunod din naman po yung, yung mga pagsubok ng kung ano-ano. Kaya yun nga po na kahit po ako'y nag-iisa sa bahay, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ako'y may natatawag ng Panginoon dahil kung wala po, kung hindi ko na alam kung saan ako naroon. Kaya salamat sa Panginoon po, yung mga pagsubok ko, talagang hindi basta. Talagang mahirap ang walang pero yung walang nadadaingan, dahil ang aking mga anak ay malalayo sa akin. Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit ako'y nag-iisa, ako naman po'y laging masaya rin at yun nga, pag ako'y nag-iisa ng ganyan, napunta na lang ako sa aking mga kapatid, yan, kina Josing yan, malapit sa akin. Salamat sa Panginoon, tsaka may isa akong anak at na malapit, salamat sa Panginoon at yun nga po yung mga pagsubok ko, ay talagang si Lord lamang ang nagbibigay sa akin ng lakas, pinagpapasalamat ko sa Panginoon talaga na napakarami ko na po talagang pinagdaan ng pagsubok. Kaya salamat sa Panginoon, yung mga pagsubok ko ay talagang napagtagumpayan ko na kahit ngayon ako may anak na dinadialysis, alam ko na siya nakapila na sa pagpapa-kidney transplant. Alam ko si Lord lamang ang kikilos at yung kanyang pong pagpapadialysis ay walang bayad. Thank you Lord at nga po yung nasa Candelaria, may bahay po sila doon. Kahit po ako'y wala doon, sobra naman po ang pag-iintindi ng aking manugang sa aking anak. Kaya salamat sa Panginoon. At binibigyan po talaga ako ng lakas ng Panginoon. At kahit po ako'y maraming tinutunuhan sa aming bahay, yung mga tao sa amin sa baba, yung mga borders ko, binibigyan din ako ni Lord ng kapayapaan at ako'y tinuturuan kung paano mga desisyon sa mga gagawin ko sa bahay, lalo na pag may mga nadaing na mga nasisira. Thank you, Lord. At ako po'y binibigyan talaga ng Panginoon at lagi akong ginagabayan. Talagang ang Panginoon lang po lagi ang aking tinatawagan. Wala pong iba. Talagang sabi ko nga kay Lord, talagang Lord, buhay ka Panginoon. Yung lagi po kung yung aking pagpipray, hindi po talaga yung sasabihin na basta lang ang prayer. Talagang ako po yung lagi nagpapasalamat kay Lord. Sinasabi ko po na Lord, basta buhay ka po. Ikaw ang magbibigay lagi sa akin ng katagumpayan sa mga pinagdadaan ng mga pagsubok. At talagang naman po totoo na kailanman po ay ako'y hindi pinabayaan ng Panginoon. Kahit po sa pangangailangan ko sa aking sarili, ako po hindi pinababayaan talaga ng Panginoon. At yun nga na, ang Panginoon po ay talagang, siya po ang, kahit po ako'y nag-iisa sa bahay, ako po'y salita ng salita, wala akong ginawa kundi, ang Panginoon lang ang aking tinatawagan, kinasabihan kung anong mga desisyon, talagang ako'y sa Kanya nadaing. Salamat Lord at talagang alam ko na yung hinihiling ko sa aking anak, isabi ko kay Lord, may magandang mangyayari. Dahil alam ko na lagi namang mga pagsubok ko ay talagang may magandang nangyayari. Yung mga hindi mo sasabihin nabagsak. Thank you Lord at talagang lagi pong tagumpay. At yung alam ko na may ginagawa si Lord na gusto lagi ni Lord kami mag-anak ay laging nasa Kanya. At alam ko na lahat kami ay may tatak na at alam ko na si Lord lamang ang bibigay ng kapayapaan kung paano pa ang aking mga anak na wala sa Kanya, na napatigil sa pag-attend sa Kanya. Alam ko na ibabalik ni Lord sa magandang paraan. Kaya salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. May salita pa rin po dito ang ating Panginoon sa Deuteronomio 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan at hindi pababayaan man. Thank you, Lord. Okay, dako na naman po tayo sa love offering song. Sister Denise. Thank you po. Thank you, Lord. Papasalamat lang din po ako ng very, very quick and short lang din po sa Panginoon kasi hindi po dapat po talaga ako mag-ELO. Siguro hindi pa talaga time, pero dapat po kasi yung pinsan ko, kung kilala nyo naman po si Kuya Rocky. Kaso lang po talaga yung kaaway talagang inaagaw yung kapayapaan. Pero, ayun nga po, pasalamat po ako kasi tagal din ho namin hindi mga nag-uusap, di din nagkikita, gawa nga ng bukod sa
sa layo, may mga pangyayari din. Pero talagang, talagang taon talaga ng restoration and revival talaga ng Panginoon. Hindi lang talaga sa gawain, kundi sa pamilya din namin. Tsaka talagang, puri pasalamat din ako kasi matagal na din akong nagpe-pray kay Lord na ano bang gagawin, ano ba ang plano ng Lord sa akin. Kasi nga, to cut the story short, no, last year, no, nag-resign din ako sa work. Doon nakahanap po ako ng work, kaso yung work na parang panibagong nakita ko, hindi siya will ng Lord talaga sa akin. Talagang inuusig talaga ako ng kaaway doon. Alam ng Tito Jerry at Tita Nelson ng mga panahon na pag nabiyahe kami dito, glory to God na lang din ho na may outlet kami ni Dana nung mga panahon na yun na talagang nagsishare kami, ganyan, sa sasakyan. Then, naalala ko noon na sinabi ng Tito Jerry sa akin na talagang sabi ko kay Lord, wag naman, Lord, na February niyo ibibigay yung trabaho. Kasi alam niyo naman, kung hindi po ninyo alam, no, parang ako na din po kasi ngayon ang nagsusupport sa parents ko, aside kay Kuya, pero glory to God din talaga yung pangyayari na yon, yung nawalan ako ng work, naging way din ng Panginoon yun na maging close kaming magkakapatid. Di ko alam kung bakit yun yung ginamit ng Lord, no? Na talagang everyday or may times na everyday nagigising ako, nasa baba na, nasa sala na namin si Aiden, nagtatatakbo, hanggang sa nakilala na ni Aiden yung bahay namin. Kaya parang nakakatuwa lang din pa yun. Pati yung blessing lang din talaga na yung sister-in-law ko, naging ka-close namin, na hindi lang namin, kundi ng Lord din. Glory to God. Tsaka yung last sa pagpapapurit, pasalamat ko po, sabi nga ng Tito Jerry, no, na ilaan mo lang talaga sa gawain muna yung sarili mo at ibibigay sa'yo ng Lord yung hinihingi mo yun. Ayun, glory to God, magme-medical na ako bukas sa panibagong trabaho. Ayun nga lang, sabi ko kay Lord hindi. Pero sabi ko kay Lord, kasi ibang-iba siya sa dati kong work. Parang talagang sabi ng Lord sa akin, hindi yung gusto mo yung masusunod, yung gusto ko yung masusunod. Kasi sabi ko nga po gusto ko talaga maging recruiter. Gusto ko po maging under ng recruitment. Aside sa pagiging Saturday, Sunday kasi yung off, talagang freely ako nakaka-attend. Pero hindi yun yung binigay ng Lord sa akin, hindi recruitment. Binalik ko sa pagiging agent na chat support. Yun naman masaya doon, chat support. Pero to cut the story short, parang glory to God na talaga everything falls into perfect timing talaga na yun nga, yung naalala ko nga lagi na sinishare ko nun yung sa Isaiah 60:22 na when the time is right, I the Lord will make it happen. Kaya perfect timing din yung LO ngayon kasi hindi ko din alam kung kailan ako makakapag-share. So gusto ko talaga i-surprise kay Tito Hill, yan, sa Youth NYA. sa Youth NYA, surprise. No, ayan, muling magbabalik ang youth out. Pero ayun, talagang glory to God na talagang yung pinagdaanan din talaga. Basta i-surrender mo lang kay Lord, ibibigay niya. So, yun po. Thank you, Lord. All my words for sure, I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands, praise you again and
'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got one more move, with my arms stretched I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, so come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my son. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my son. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. Oh, inside of those lungs. Get up and praise the Lord. I throw up my hands, praise you again. So hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm for a king, except for a heart singing my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Sister Denise. At ngayon naman po, para po sa tithes and love offering prayer, Sister Rose. Thank you, Lord God. Magsitayo po tayo, mga kapatid. Thank you, Lord God. Hallelujah. Mga kapatid, yung nasa Zoom, kung mayroon po tayong mga envelope, iton po natin ating mga kamay at sabay-sabay tayong manalangin. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng anak na si Jesus. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God,
sa masayang araw na ito, Panginoon, at buhay na pinagkaloob, Lord, na may kalusugat, kalakasan. Salamat, Amang Banal. Lord God, nandito po ang aming mga ikapo sa iyo, ang aming mga kaloob, our tithes and love offering, Panginoon. Lord God, dalangin ko, Panginoon, Ama, ito'y bahagi sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Kay Lord God, dalangin ko ito, patuloy mo itong basbasan, pakabanalin, Panginoon, pakadalisain, Lord God, upang magamit ito, Ama, sa lahat ng mga kailangan sa iyong templo, Panginoon. Lahat ng mga proyekto, higit sa lahat, sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, Lord God, at kalakip nito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang lahat na pinanggalingan nito, Panginoon, mga nabuhay, Lord God, lahat ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid, Lord, anumang hanap buhay, Panginoon, Lord, gaano man ito kaliit, mga tindahan, maliit, malaki, Panginoon, patuloy mo, Lord, palaguin, Ama, ang aming mga kapatid na may sasakyan sa lansangan, bigyan din po, Lord, ng kaligtasan. Ang aming mga kapatid, Lord God, ang hanap buhay na nagtrabaho, Panginoon, dalangin ko, bigyan mo sila ng kalusugan, kalakasan, kaligtasan, saan man sila naroon, Ama, at karunungan sa kanilang mga trabaho. Ganon din po, Lord God, ang aming mga kapatid na sa malayong lugar, Lord God, na patuloy sumusuporta sa iyong gawain. Abutin mo sila, Ama, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ilayo mo sila, Lord, sa lahat ng kapahamakan. Ilayo mo sila, Lord, sa lahat ng karamdaman. Patuloy mo sila pagkalooban ng kasaganahan, Panginoon, kapayapaan, pagkakaisa sa tahanan, kalusugan, Lord God. At dalangin ko, Ama, anuman po ang kanilang mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Lord, tugunin mo ito, Ama, na ayon sa iyong kalooban, sa katatag ng kanilang pananalig sa iyo sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Salamat, Amang Banal. Alam namin, Lord, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Bagamat kami hindi tapat, Lord God, tunay nga, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord. Sabi mo sa banal mong kautusan sa Malakias 6:10, Lord, sinabi mo, Panginoon, ibigay niyong buo ang inyong mga ikapo upang may magamit ang aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Salamat, Ama. Alam ko, Lord, ang pagpapalang ito, Lord, hindi lang material na bagay, kung hindi, Ama, ang aming kalusugan sa bawat isa, kaligtasan saan man naroon, Lord God, ang may mga pinili, ang mga hinirang, yung mga tinawag, Panginoon, Lord God, at ang buong pamilya, Panginoon, ang kapayapaan sa tahanan, kalusugan, katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Kaya, Amang Banal, dalangin ko, Lord, ang hindi pa nakapagkaloob, Ama. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang isip, upang sila man din, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ang pangako mong masaganang pagpapala. Salamat po, Ama. Wala po ako, wala po kaming lahat na may balik sa iyo, Ama, kundi ang papurit, pasalamat sa pangalan yung anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon naman po, pupunot ang Lord para po sa prayer for the week, prayer for the family this week. Sister Rose Luz po. Amen. Thank you, Lord. Holy Spirit, muli kayo po ang gagabay sa amin at kayo po ang pumipili, Panginoon, ng pagpe-pray na family for the week. Brother Hill Turen and family.
Samahan niyo po akong manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob mo, Panginoon, upang dumulog sa panalangin, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, si Kuya Hill and Turen family, Panginoon. Lord God, kita mo po ang katapatan ng iyong anak na ito, Lord God, sa iyong banal na gawain, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, patuloy mo po siyang gamitin mightily, Lord, sa iyong banal na gawain ito, Panginoon. Lord, pagkaloob mo po sa kanya, lubusang kagalingan sa lahat ng mga karamdaman na kanyang nararanasan sa kanyang pisikal na katawan, Panginoon. Lord, iingatan mo po si Kuya Hill, Panginoon, sa araw-araw niyang paglabas, Panginoon. Pabantayan mo po siya, Lord, paggabayaan sa iyong mga banal na anghel, Panginoon. At nawa patuloy rin siyang maging channel of blessing, Panginoon. Mabuting halimbawa, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niya, sa trabaho niya, Panginoon, sa Lord God, sa world, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo ibuhos ang masigana mong pagpapala kay Kuya Hill, Panginoon. Patuloy mo siyang hawakan, Panginoon, huwag mo siyang bibitawan, Lord God. Lahat po ng mga pangangailangan niya, Lord, pagkaloob mo po sa kanya, Panginoon. Patuloy na pagkalooban ng kalakasan upang patuloy na magamit mightily, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Lord. Kita mo po lahat ng mga heart's desires niya, Panginoon. Alam ko, Lord, na kumikilos po kayo ayon sa iyong banal na kalooban sa lahat ng mga kahilingan ng kanyang puso, Panginoon, at ang buong Turen family, Panginoon. Lord God, pagpalain mo po at nawa patuloy na magamit, Panginoon, sa iyong banal na gawain, Lord God. Lord, ang lahat pong ito ay aking samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Banal na Espiritu, na mag-ahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord.